Oh my G! Mga ka-Edbray, wait lang! Alam nyo ba na 1 year ago, bago pa natin kilala ng husto si Bridget bilang isang kalingap beneficiary at bago pa mabuo ang Edbray Tandem, nagkakilala na pala sina Eds at Bridget? At ang mas nakakagulat, nag-shake hands na pala sila nun. Oh my J! Pero sino ang mag-aakala na paglipas ng isang taon, sila pala ang magkakatambal sa isang bagong serye? Oh my G! Coincidence lang ba? Timing? O talagang may mga pagkakataong nakakatuwang balikan? Kaya mga ka-Edbray, hanggang dulo dahil babalikan natin ang first vlog ni Kuya Rab kay Bridget at tingnan natin kung ano-ano ang mga clue na hindi natin napansin noon. At bago tayo magsimula, comment muna kayo ng white hearts kung Team Edbray kayo. Yehey! Mga ka-Edbray, 1 year na nga pala mula nang maging beneficiary ni Kuya Rab si Bridget. At sa unang vlog na yon, grabe agad ang naging reaction ni na Kuya Rab at ng K-Boys at Hagibis dahil sa ganda ni Bridget. Sabi pa nga nila, mala artista raw ang beauty. At honestly mga ka-Edbray, agree naman tayo doon, di ba? Ano siya? Oo, siya bro. Artista ka ba? Artista ata to. Pagkamukha tayo, mas pares kayong maganda. Artista ata siya. Oo nga. Ito mo, nagmukha kang halimaw. Mukha kang trabida. Yehey! Pero ang pinaka-interesting para sa akin ay hindi lang yung ganda niya, kundi yung mga bagay na ngayon lang natin napapansin dahil binalikan natin ang lumang vlog. Kasi 1 year ago na ito, kaya aminado ako, medyo limot ko na rin ang ibang eksena. Naku po! Aray ko naman ako! Pero habang pinapanood ko ulit, biglang, halaoy! Mga ka-Edbray, nandyan pala si Papa Eds. Oh my J! Nang ipakilala ni Kuya Rab si Bridget, kasama niya noon si Eds at iba pang K-Boys Hagibis. At ayun na nga, nag-shake hands sina Eds at Bridget. Nagpakilala si Papa Eds kay Bridget. So, anong name mo nga ulit? Bridget. Ayan, Bridget. Kami ang yung mga kuya. Siyempre, kilala mo na si Romeo. Ako pala si Kuya Rab mo, no? Kuya Eds. Oh my G! Ba't ako nakangiti ngayon at kinikilig? Oh my! Grabe! At kung tutuusin, simpleng introduction lang naman yon. Pero mga ka-Edbray, tingnan nyo naman ang nangyari after 1 year. Noon, hi, nice to meet you. Ngayon, Edbray Tandem na tayo. Yehey! Grabe, sino ang mag-aakala? Kaya hindi ko maiwasang sabihin, uy, baka naman may plot twist talaga ang buhay. Pero syempre, reaction lang natin. Yan mga ka-Edbray, hindi natin sinasabing may nakatakda na agad. Ang masasabi lang natin, ang cute balikan ng mga ganitong old memories. Comment nga kayo, naalala nyo ba ang first time nyong nakita sina Eds at Bridget together? At habang kausap ni Kuya Rab si Bridget, bigla niyang sinabi, ALM ka, di ba? At sumagot naman si Bridget ng opo. Modeling po ako simula grade 11. ALM ka, di ba? Opo. Kaya pala, familiar. ALM. Pero, Okay. Ngayon, hindi na. Opo. Hala guys, ayan na. Kaya pala familiar kay Kuya Rab. Dahil dati palang may connection na si Bridget sa ALM at nagkaroon nga ng mga ALM ball events kung saan naroon ang iba't ibang talents at invited guests. At mas nakakatuwa pa, nang balikan natin ang vlog tungkol sa ALM ball noong 2024, makikita rin natin si Bridget. Oh my J! Mga ka-Edbray, isipin nayo, 2024, hindi pa natin gaanong kilala si Bridget. Pero ngayon, pagdating ng 2026, siya na pala ang katandem ni Papa Eds. Yehey! At hindi lang yon. Oh my G! May isa pang nakakatuwang detail. Nakita rin natin na nominee pala si Bridget noon para sa Goddess of the Night. At kasama rin sa nominee si Ma'am Jack. At magkatabi pa sila ng tawagin ng mga nominees. Palakpakan naman natin ang ating mga nagkakandahang nominees for the Goddess of the Night. Grabe mga ka-Edbray, ang sarap talagang balikan ng mga lumang vlog. Noon, nanonood lang tayo. Ngayon kapag binalikan natin, yay!
Ay, andyan pala si Bridget. Oh my G! At si Eds, andyan din pala. Oh my... Ay, grabe Jude ka, ayuni, oy! Kaya mapapaisip ka talaga. Ano ba naman itong timeline na to? 2024 pa lang nasa iisang event na sila. At ngayon tandem na. Yay! Tinadhana, hindi natin masasabi. Pero kung kayo ang tatanungin, coincidence lang ba or nakakatuwang timing? Just comment your answer mga ka-Edbray po ha. Pero mga ka-Edbray, ito ang pinakagusto kong pag-usapan. Hindi lang dahil maganda si Brigitte, hindi lang dahil sumasali siya sa pageant, kundi dahil sa unang vlog pa lang, makikita na natin kung gaano siya ka-humble at ka-open tungkol sa buhay niya. Nang makita ni na Kuya Rab at ng mga kasama niya ang bahay ni Brigitte, maliit talaga ang lugar. At hindi naman niya iyon itinago. Hindi siya nagkunwari, hindi niya kailangang magpanggap na parang perfect ang buhay niya. At para sa akin, napakalaking bagay nun. Kasi hindi naman nasusukat ang isang tao sa laki ng bahay niya. Hindi rin nasusukat sa dami ng pera. Mas mahalaga kung paano niya hinaharap ang buhay. At doon ako mas humanga kay Brigitte. Alam mo, kahit ang ganda-ganda ni Bridget, di niya kinakahiya yung kanyang kalagayan sa buhay. Bakit kaya Bridget, na kahit ang ganda-ganda mo, iba kasi maarte, dapat magmukha ako mayaman sa mga kaibigan ko. Pero ikaw, bakit ka, totoong di ka na yung lumapit? Siyempre, may makakapanood nito, bakit di mo kinakahiya yung kalagayan mo talaga? Sa akin po kasi okay man lang po yun kasi di na naman po yun makakababa sa pagkatao kasi kung makikilala man po nila Kaysa sa tinatago, di ba? Yung space, parang isang di pa lang. Kaya nga no? Lang, oh. Pero ang pinakamahalaga dito is yung si Bridget is totoong siya. No? Kumbaga, nagpapakatotoo talaga siya. Imagine mga ka-Edbray, beauty queen material na, pageant girl pa, may awards pa, pero kapag nasa bahay, okay lang po, ito talaga buhay namin. Kumbaga guys, walang arte, walang pagpapanggap, at yan ang klase ng humility na talagang nakakabilib. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit marami ang humanga at gustong suportahan si Brigitte. At tingnan niyo naman ngayon kung nasaan na siya. Mula sa isang simpleng unang vlog ni Kuya Rab, hanggang sa pag-aaral niya, sa mga pageant, sa mga awards. At ngayon, meron na siyang Edbray tandem serye kasama si Eds. At kung tutuusin, malaking opportunity rin ito para mas maraming tao ang makakilala sa kanya at masuportahan ang kanyang mga pangarap. Kaya mga ka-Edbray, kung nag-e-enjoy kayo sa vlog at upcoming serye nila, suportahan natin sila in a positive way. Good vibes lang, kilig lang, walang pressure. At kung saan man dalhin ng journey nila ang tandem, enjoy lang natin ang bawat episode at bawat memory. Pero bago tayo magtapos, gusto kong malaman, ano ang pinaka nakakagulat para sa inyo? A. Yung first meeting ni na Eds at Bray. B. Yung ALM Ball noong 2024. C. Yung makikita nating humble side ni Brigitte. D. O yung fact na after 1 year, Ed-Bray tandem na sila? Just comment A, B, C, or D. At kung nag-enjoy kayo sa reaction natin ngayon, huwag niyo kalimutan ang like, share, at subscribe para hindi natin ma-miss ang mga susunod na Ed-Bray updates. At mga ka-Ed-Bray, malaking bagay ang bawat support ninyo dahil nakakadagdag ito sa good vibes at encouragement para sa ating mga sinusubaybayan. At kung may isang bagay akong natutunan sa pagbabalik natin sa lumang vlog na ito, minsan, ang pinakamagandang kwento ay hindi natin napapansin habang nangyayari. Simple lang ang isang handshake noon. Pero kapag binalikan mo makalipas ang isang taon, mapapangiti ka at masasabi mong, wow, ang layo na pala ng narating nila. Kaya sa Ed-Bray supporters, huwag nating madaliin ang kwento. Enjoy the journey. Enjoy the friendship. Enjoy the serye. Enjoy the kilig. At kung balang araw ay mas lumalim pa ang connection nila, nasa kanila na iyon. Ang importante habang nandito tayo, good vibes lang, respeto lang, suporta lang, at sama-sama tayong manood ng bawat bagong kabanata from a simple, nice to meet you.
To a tandem na ngayon ay nagbibigay sa atin ng kilig, saya at good vibes. Mga ka-Edbri, baka hindi natin alam kung ano ang susunod na kabanata. Pero isang bagay ang sigurado, mas masarap panoorin ang kwento kapag sama-sama tayong naghihintay. Ed's plus Bridget equals Edbray. Edbray body is happy! Yeah, he...